Araw-araw nakakasalamuhan natin sila. Iba't iba ang pagkatao na may kanya-kanyang kwento. Ang pwersa ng mga babang abuso, ang tinig ng mga inaapi, at ang sumbong ng mga saksi. Kanino kayo kabilang sa kanila? Sa isang dekada ng investigador, mula maliit hanggang malaking problema, sa loob o labas ba ng Pilipinas, basta't may anomalya, hindi namin tinantanan. Pero hindi ito magiging matagumpay kung hindi dahil sa tapang ng mga taong naging investigador din sa ibang paraan. Ang mekanikong si Lito hindi makapaniwala sa kalupitang sinapit ng kapitbahay niyang bata sa kamay ng sarili niyang ama. So nagulat din ako sa nakita ko. Inahawakan niya yung tapos nanonood sila ng bold. Hindi na raw niya nagawa pang magbulag-bulagan, lalo na't nahirapan ang kalooban niya sa mga kahayupang nasaksihan. Naisip ko pong babayaan na lang nung nakita ko yun. Ayoko nga pong makialam kasi baka madami kami magkagulo pa. Pero nung naulit pa yun, hindi na ako pinatulog. Nakukonsensya na ako. Kaya naglakas loob ako magsumbong na lang sa investigador. Ay! Ano yan, kuya? Ha? Kami po ay naparito para kayo ay matulungan dahil sa may nag-report po tungkol sa nangyayari dito sa loob ng bahay ninyo. Wala naman, ma'am. Sa tulong ng lokal na pamahalaan at pulisya, nabigyan leksyon ang amang nanalbahi raw sa biktima. Gaya ni Hector, kapakanan ng mga walang kalaban-laban ang prinotektahan ng tatawagin nating si Lea. Minsan daw kasi siyang inalok na maging ahente, hindi na mga bahay o panindang produkto, kung hindi nang ipaampong sanggol. Dahil may lumapit sa akin, isa doon sa nagbebenta mismo siya ng mga bata. Inilapit niya sa akin kung may alam akong gustong bumili ng mga bata. At dahil hindi raw niya masikmura ang gawain ito ng iba, sa tanggapan ng investigador, sumbungan ng bayan na niya ipinagkatiwala ang pag-aksyon dito. Dahil naawa ko dun sa mga batang ibinibenta na ginagamit lang nila sa pagbibisyo nila. Lakas loob din siyang nakipagtulungan sa investigador para bigyang katarungan ng pagbebenta sa mga walang muwang na bata. Hindi ito naging madali dahil may pagkakataong naudlot ang pakay naming pag-aresto sa mga sangkot sa kaso. Pero nang minsang ma-corner na sila ng mga operatiba, ayun, tiklo! Ang mga pasaway na nakatatanda, panahon na para magtanda. Habang ang mga inilakong bata sa pangangalaga ng gobyerno muna ipinaubaya, hanggang may pamilyang handang ibigay ang pagmamahal at pag-aaruga na tila di nila nadama mula sa sarili nilang mga magulang. Ang mga abusado at manloloko, maraming tao ang napeperwisyo. Kaya ang may bahay na tatawagin nating si Myra, hindi nagdalawang isip na magsumbong at magreklamo. Lalo't alam niyang ang kalutasan sa problema ng bayan, nasa kamay rin ng tulad niyang ordinaryong mamamayan. Sa katunayan, 3 beses siyang lumapit sa investigador sumbungan ng bayan para isumbong ang mga garapal sa panggogoyo. Strike 1, ang inireklamo niyang mga botsyang manok o botchicks na ibinebenta sa Pampanga. Sa halip daw kasi na sumalangit na ang kaluluwa ng mga manok na nangamatay na, ibinebenta pa daw ito at ang masama pa, wala silang pakialam kung maihain ito sa mesa. Hindi ko na kasi matiis yung nakikita ko na tungkol sa double dead, binibenta nilang, alam nila na makakasama sa tao, pinipilit pa nila ibenta. Nakipagtulungan si Myra para maidokumento ang pagkatay sa mga umaalingasaw ng patay na manok. Kuwang-kuwa rin sa kamera ang paglalako nila ng mga panindang botchicks. Ang National Meat Inspection Commission o NMIC naamoy rin ang masansang na reklamo. Kaya binigyan nila ng ultimatum ang may-ari para magbago. Strike 2, nang minsan namang bumisita si Myra sa isang dentista para magpagawa ng retainer. Aray ko po, pasakit ang idinulot daw sa kanya. Mura lang. Tapos nung ako naman na nag-try magpagawa, nasugat yung alangala ko. So nung pala fake.
yung retainer nila. At para hindi na makaperwisyo ng ibang tao, isinumbong niya yon sa investigador para isuplong sa mga otoridad. Strike 3. Nang mapadpad naman si Myra sa isang sinehan sa Bulacan para manood ng pelikula, laking gulat niya. Box office kasi sa takilya ang mga palabas na malaswa. Dinarayo raw kasi ang sinehan ng mga nagmimilagrong parokyano. Kaya gaya ng dati, agad niyang itinawag sa investigador sumbukan ng bayan ng kanyang natuklasan. Tulad sa isang pelikula, tila sumigaw ang mga operatiba ng cut, cut, cut. Patok sa takilya ang ginawa ng mga operatiba dahil natigil ang malaswang operasyon ng inireklamong sinihan. Ang ginawa nila Hector, Lea at Myra hindi matatawaran. Hindi sila nagpadaig sa takot o anumang panganib. Maitama lang ang mali at maipagtanggol ang mga api. Mga bagay itong dapat tularan ni Numan dahil ang pagbabago nasa ating mga kamay. Kung may nakikita silang kaanumalyahan, huwag silang mag-atubili na magsumbong sa investigador. Kung pababayaan mo yan, kung magbibing-bing ka lang, magbubulag-bulagan ka lang, baka marami pang mangyari. Tsaka pabamarisan ng iba yan. Ngayong Pasko, kinikilala ng investigador ang kabayanihan ng lahat ng mga naglakas loob na maghagad ng pagbabago. Susunod, mga dating pasaway, kamusta naman?